Welcome to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Magandang tanghali po sa lahat ng bawat manonood ngayong pong tanghali po na ito, and it's good to see you ngayong pong oras po na ito. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ay nagkasama-sama sa tanghali po na ito. Brother Maki po, ang inyo pong lingkod ngayong pong tanghali. At it's an opportunity na maparito sa programang The Baptist Lunch that is especially designed para po sa ating pong mga mothers out there. And hindi lang mothers, kundi mga wives din na nandiyan dyan na nanonood po ngayon. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, magandang tanghali po sa inyo. At ganun din po sa ating worldwide and international viewers, magandang araw. Yan ang pinaka-safe na bati sa inyo. Magandang araw kasi different time zones, different days tayo, magkakaiba tayo. Kaya magandang araw na lang po. Kasi hindi ko alam kung tanghali ba, gabi, umaga, ano ba. So that's the safest way to greet you all. And of course, sa four corners ng ating simbahan, North, South, East, and West corners, magandang tanghali po sa inyo. At syempre, shoutout din sa mga nagbibilang na academy students dyan sa labas. Ayan na, nag-ingay na sila. Yan talaga nakakatuwa itong mga to. Inaabangan nila yung, yung seconds eh. Tapos pagkatapos doon na mabatis, hindi na sila makikinig. Shoutout din sa mga nandiyan dyan po na faculty and staff ng academy. At of course, shoutout sa ating mahal na pastor, Pastor Hilaurena. Magandang tanghali po sa inyo at sa lahat ng mga pastors po dyan na nakikinig ngayon at sumusubaybay na. Magandang tanghali din po sa inyo. And syempre, shoutout sa aking mahal na asawa, Mami Shobe. At nandiyan dyan ngayon nagbabantay at nagpapatulog kay Baby LG. Yan. Shoutout kay Baby LG. Maganda ang tulog. Sana ganun lang tulog mo lagi. Ang payapa ng gabi. Of course, along with me ay ang mga Batikanong co-host ng ating mahal na pastor when it comes to Tuesday episode of The Baptist Lunch. Narito po muli kasama natin si Ma'am Cynthia at si Ma'am Marinelli. Magandang tanghali po sa inyo, Ma'am, and you can greet ang ating mga viewers ngayon. Hello! Magandang tanghali po. Ito po ang unang episode natin for the month of April. O, diba? Summer na. Anong first Oo episode? nga po, kasi wala tayo nung last na first day of April. Anyway po, magandang tanghali sa lahat ng ating suking taga-subaybay na inyong paboritong kasalo sa pananghalian, ang The Baptist Lunch. Ayan. Sa mga academy students, may quiz mamaya. Charot. Para makinig daw kayo. May quiz mamaya. Siyempre po, good afternoon. Maayong udto kay Ma'am Imelda dyan sa Davao City, ang suki natin na nanonood. And nakita ko po si Sir Ian Juarez. Hello po. Good afternoon sa inyo. At yung iba pa na hindi ko pa nakikita, magandang tanghali po sa inyong lahat. Kay Ma'am Marie Chris, kay Ma'am Tang, yan yung mga suki nating taga-subaybay talaga ng ating programa. And syempre, ang mga prayer warriors na nakita ko rin, si Ma'am Sandra, hello, good afternoon, si Ma'am Estela, si Ma'am Linda, and marami pang iba. Si Ma'am Chang naman ang mag-greet sa kanila. Magandang tanghali po muli at nandito ang The Baptist Lunch, ang Mother's Edition. Talagang inaabangan to ng lahat, ang #1 show, The Baptist Lunch. Ayan. Kaya nakakatuwa at nakakataba ng puso every time na talagang may ganitong programa na kung saan ay nakafocus ang ating mahal na pastor sa pamilya. Amen. At ito ay, syempre, Martes para sa mga nanay. Kaya masaya ako na makakasama kayo at makapiling sa oras na ito. Kaya keep on watching and pass the link. Yung ating mga kasama dyan na nakikinig. Nabanggit na si Sir Ian, si Ma'am Tang. Nakita ko na rin. Sino nga ba yung kanina sabi ko? Ay, grabe, eto. Enrico, pakibasa nga yung maganda yung bati niya Gusto ko yung last part na may bati si Sir Renere. Tingnan natin kung paano ang interpretation nito. Yan. Gusto ko yan. Sige, basahin niyo po. Pagmasdan yung interpretation, lalo na yung facial expression niya. Hindi pa man namin binabanggit ang pangalan, pambira, yung ngiti niya. Hanggang dito na.
Grabe. Oh. Ang sabi ni Sir Hinerico ay shout out po sa inyong gwapong host and to Pastor Hill at sa napakagandang interpreter. Grabe. Walang iba kumaway na lang. Hindi yun ba yun? Yun bang ibig sabihin ng shout out? To Miss Ma'am Carmela Gubantes, pambihira. Pero syempre, binabati ko rin aking husband. Hello, nandito siya ngayon sa GHQ Nagtatanim-tanim na naman. Nakakatuwa. Meron siyang artist na ganyan lang, nasa paso. May bulaklak na. Magaling magtanim si Lolo Pogs Pambihira, kahit saan dako yan, magaling magtanim. Green thumb? Green thumb, o kahit April. Pero yung kasabihan na iba, kapag April daw, mainit ang kamay, pero hindi yan. Nasa pag-aalaga talaga. Yun. At sa aking anak na si Pauline, mamaya pa alas 2 ang pasok. Hi, Pao! Hello! Parang hindi kita nakita. Konnichiwa. Baka nagpe-prepare na siya, papasok ngayon. At parang wala rin si Ma'am Flor. Baka sobrang lamig doon. Pakipadalan nga po kami ng lamig dito. Yeah. At yung angkol ni Brother Noel, Sir Dennis Quaresma, lagi yan. At yung kanyang kumpare, si Sir, Rudy. Gabriel? Gabi, Sir Gabi. Lagi yan, talagang masayahin yung taong yan At sa lahat na nakikinig ngayon, ito, sina Ma'am Linda Quiñones, Ma'am Bibian, ayan, lumabas na si Ma'am Bibian, yung ating mga dating suki dito, sina Ma'am Marivic, Ma'am Agdon, marami pa. Yung biyanan ng bumati kanina. Hello, Melody, hello. Talaga naman habang nagluluto yan, naka-smile yan. Totoo yan. Si Sister Rhea, hello, Ma'am Rhea, hello. At sa lahat, naku, iisa-isay natin. Hindi natin magkakausap nito. At keep on watching and pass the link. At sa kaibigan ko, hi Del, alam ko magre-review ka mamaya, tatanungin mo na naman ako. Hello sa mga kaibigan namin, mga kapitbahay, mga kapatira na ngayon ay kumakain. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Amen. Alright, so again, masaya. Ito yung kasi na to tatak na ng simbahan po natin yan, mga kapatid. Sabi nga natin, di ba, bago mag-start yung service, di ba, ang ginagawa natin ay turn around, hindi muna kailangan magkamayan, magngitian muna. Ngitian muna kasi yan ang the best way to start everything, no? Wag yung may sisimulan kayo pero parang regretful na agad yung gagawin niyo. Nakakaano po yun, nakakawalang gana. Kaya ang pinakamaganda is just to put a smile in your face and just enjoy everything. And sabi nga ng kanta ng isang action song, this is the day that the Lord has made. So let us rejoice and be glad in it. Kaya again, magandang tanghali po sa lahat ng ating mga kapatiran na ngayon ay sumusubaybay. And katulad ng sinabi po ni Ma'am Cynthia, ngayon ay ito po ay episode for the mothers and the wives, no? At isang napakagandang talakayan po ito sapagkat ito po ay magandang pag-usapan dahil tayo ay, ang ating mahal na pastor ay nakatuon sa pamilya. And ito nga yung sabi nga nila, ito ang bumubuo ng isang bansa. Okay? Ang pamilya. Kaya napakaganda na nakatutok tayo, mga kapatid, sa mga usaping ganito sapagkat sa isang pamilya ay merong tatay, merong nanay at merong mga anak, no? Kaya actually yung preaching ng ating mahal na pastor last Sunday evening, napakaganda po, no? Parang sabi ko nga kay Ponching sabi ko, pag sa labas to, mahal to. Mahal to pag sa labas to. Pero nakita nyo naman, mga kapatid, since na ito po ay gawain ng Panginoon, natatanggap natin ang buo. At ang pinakamaganda doon, ang basis ng lahat ng ating pinag-uusapan ay ang salita ng Diyos, no? Kaya nga, mapapansin nyo po, nag-guest tayo dito. And last week ay meron po tayong guest, ang soon-to-be in-laws ng ating interpreter ay walang iba kundi si Sir Hiner Sr. at si Ma'am Lani Rico. No, kung mapapansin niyo po, napakaganda ng talakayan nila dito. It's all about
how they raise up their kids na maganda nga na sabi ni gusto ko yung isang nabanggit ni Sir Hiner doon na maganda na meron kang pamamaraan para maitayo at maitaguyod mo ang pamilya mo. Pero kung lalabas mo ang Diyos dyan at ang salita ng Diyos at ang simbahan, walang kwenta yung alam mo paano maipagtaguyod ang pamilya. No? Napakaganda po yun. Alam nyo, coming from those people that pwede nating sabihin na meron silang maipagmamalaki sa buhay pero patuloy pa rin nangingibabaw ang prinsipyo ng salita po ng Diyos sa kanilang pamilya, yun po ang pinakamaganda. And isa sa mga nagustuhan ko po doon is naka-inline si Ma'am Lani. Yeah, diba? Naka-inline si Ma'am Lani kay Sir Hiner. Yun ang pinakamaganda sa mga mothers at sa mga wives. Ang pinaka-the best na part pagdating sa pamilya is yung naka-inline kayo when it comes to your husband. Sabi nga natin dyan sa music, nakatono ba? Nakatono. Naka-in-tune kayo. Mahirap makinig kapag sintonado. Masakit sa tenga. Masakit sa tenga. Hindi mo tsatsagain kahit tiyaga na makinig, hindi mo tsatsagain eh. So, pero pag in-tune yan at malilitaw ang harmony, napakagandang pakinggan niya. No? Meron po ba kayong masasabi regarding sa last episode natin? Medyo short recap tayo ng konti para may background kasi tama yung sabi ni Mama Marinelli, last week pala ay yung revival at saka workshop na nangyari. Kaya ito pa lang pala yung unang episode ulit. Sige po. Parang isang taon na, parang tagal. Ang haba eh. Sa init yan, ma'am, sa init. Nakaka-extend. Ito yung binitawan na ating mahal na pastor na verse, yung marriage. Hebrews 13:4, marriage is honorable in all, and the bed undefiled. But whoremongers and adulterers, God will judge. Talaga ina-emphasize ng ating mahal na pastor na ang marriage, it is a matter of investment. Oo. Pag nagbigay tayo ng investment, ino-honor natin. Paano natin i-honor yan? Una sa lahat, i-honor natin ang Panginoon. And it will follow na talagang paano natin ino-honor ang Panginoon. Magpo-flow yung pag-honor and respect natin sa ating pamilya. At natatandaan ko, ang sabi pa ni pastor na, bago man lang, karamihan daw sa mga lalaki, sige, aalis lang ng bahay. Ito tumatak sa akin eh. I-gather mo muna yung family mo, magkaroon ka ng time, nakausapin yung iyong asawa, yung iyong mga anak. At kung mayroon pa talagang pagkakataon, napaka-the best, manalangin muna. Ipanalangin mo ang iyong asawa na keep safe ang kanyang puso't isipan habang nasa loob ng tahanan. Kasi kapag hindi maayos sa isipan niya, pagdating mo, wala, war na yan. Yung makakagather ng mga kung ano-ano, pero kung protected sila ng prayer na iniwanan mo sa iyong tahanan, andoon yung peace of mind. Di ba mga tatay, napakasarap na aalis ka na may peace ang iyong puso na hindi ka mag-aalala. Alam mo, physically po, protectionan sila ng Panginoon at spiritually, ipuput nila in safe ang heart and mind ng iyong asawa at mga anak, mga partner. Meron ka ba? Yes. Siyempre, sinabi rin ni Pastor na hanggang kasama ang Diyos, walang hindi maaayos. Amen. That we have to adapt, convert, and overcome in this journey, in the marriage journey. And pinaalalahanan niya rin tayo to train up a child in the way he should go, na habang teachable pa sila, turuan mo na sila. At yun na nga, talagang very detailed nung Sunday afternoon. Ano yun, tama yung sabi ni Sir Maki, mahal masyado na session yun sa labas. Parang hindi nga yung tinuturo sa labas eh. Oo. Mahal kasi. Mahal, oo. And that your children will depart from you physically, but they will not depart from you spiritually. Amen. And in marriage, everything is investment. Anumang maaasahan mo sa iyong asawa, you have to invest in it first. So kung may aasahan ka expect ka sa asawa mo, mag-invest ka muna bago ka mag-expect. Exacto. At huwag niyong pagsawaan ang iyong mga anak. Spend time with them. Ang mag-asawa dapat laging nakatingin sa future at nag-i-invest sa kanilang relationship. Ayan. Kaya
we have to remember to always spend time. Kasi yung time, yun po talaga ang pinakamahalagang investment. Yun nga po sa love language na sinasabi, di ba? Oo, yung naalala mo, yung hindi na Hindi mo na yun maibabalik. maibabalik eh. Oo, yung Sa lahat ng sa parte ng buhay mo, yung damit, pwede kang bumili ulit. Anything na ibibigay mo. Pero yung oras, hindi mo mababawi yun. Yung pera, magbigay ka ng pera, 1,000,000, babalik yun. Kung marunong kang gumawa nun, babalik ang 1,000,000, gagawa ka ulit ng another 1,000,000. Pero yung oras, hindi maibabalik. So we have to really invest time dun sa mga taong mahal natin sa buhay. Instead na mag-invest tayo ng time dyan sa cellphone natin, bitawan na natin yung cellphone kasi 2 oras na tayo nag-i-scroll. Hindi, sa totoo lang na. Lalo Diba na po? pag Hindi mo nag-reels, po mamaya may mapapansin. lalabas o yung cute. Ay, mamalaya mo, grabe, naubos na yung oras mo. Opo, sa kaka-comment, diba? So talagang tama yung sinabi ni Pastor na deliberate yung pag-i-schedule sa bahay, sa oras, i-organize mo ang lahat. Kasi before you know it, wala na, naubos na yung time mo. Instead na i-invest mo yun sa asawa at mga anak mo. Oo, talagang hindi mapapantayan. Sa totoo lang, di naman totoo yung time is gold eh. Kasi ang gold may karapatan, may katumbas na halaga. Pero yung time talagang hindi mo matutumbasan yan. Napakalaging bawat segundo. Hindi mo alam, lalo na yung mga nawala na ng asawa. Di ba? Meron yung last time na talagang sabi niya, yung isang mother na talagang gusto niya man sa gawin, meron man siyang mga, kumbaga may regret na hindi nagawa to sa asawa dahil ngayon wala na, lalo na ngayon na natututo tayo lalo at yung natututunan natin, i-apply natin. Kaya, Lolo Pug, salamat kasi natutuwa na ako sa kanya. Pag aalis yan, natutuwa na ako sa kanya. Natutuwa na. Finally, Natutuwa na. congratulations! Congratulations! Kasi dati yan, bigla na lang, ay, wala na pala si Noel. Yung sapatos niya, yung damit niyang isusuot, wala na, hindi ko na malayan. Yung pala nakaalis na, tapos i-chat-chat ko, hindi naman agad makakasagot, ganyan. Pero ngayon, pambihira, Mami, aalis na ako, may kiss pa. Ay! Yun. Yeah, naman the best. Habang tumatagal, kumbaga sa Levi's, mas nagiging garantisado yung quality niyan. Yan si Lolo Pugs. Yun. Yeah. Alam niyo po, Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli, hearing those things from you bilang mga wives and the mothers, no? Napakagandang pakinggan, di ba, mga kapatid? Alam niyo, let's not tanggalin muna natin yung tinatawag nating blaming game, no? Kasi minsan yung iba nagsabi, kasi iba naman yung asawa ko sa asawa nyo. Sabi nga ng ating mahal na pastor, iba-iba man yan, pero may iisa tayong Diyos. Yan ang pinakamaganda dyan. Alam nyo po, napakagandang usapin po ito. Nagtutugma-tugma yung sinasabi po ni Ma'am Marinelli at saka ni Ma'am Cynthia kanina doon sa topic na binigay po sa atin ng ating mahal na pastor. And it is always a good thing, mga kapatid, na dahil ito ay usaping nanay, yung pag-usapan natin kung papaano ba tayo magiging committed wife and a committed mother. There's no perfect wife and perfect mother, no? Ako po, alam ko ang bawat isa maniniwala po at mag-a-agree sa akin dyan na walang perpektong nanay, walang perpektong asawa. Pero pwede pong maging committed ang isang asawa at ang isang nanay. No, alam niyo po, committed is a kind of, being committed is a kind of personality na kung saan ito po ay nakabase doon sa commitment na binitawan niyo po. And napakaganda po, wag po natin laging kakalimutan yung basic na meaning na ibinigay po sa atin ng ating mahal na pastor, all about commitment. That commitment is that is a one thing na iyong ginawa na nakabase sa pagsunod mo sa salita ng Diyos. No po? Na ito ay matuturn mo into actions na ang napakaganda nga po kasi dito pag binitawan natin. Kaya nga, 'di ba sa merong dalawang word na laging nung una mga naging parang tanong yan na bakit kaya sa kasal hindi promise kundi commitment? Kasi alam niyo po, ang promise, ito yan Promise is always based on the feeling ng isang persona. Okay? Isang person, nakabase yan sa pakiramdam ng iyong emotion. Okay? Yan ang promise. Pero mga kapatid, pag sinabi mong commitment,
Okay? Pag sinabi mong commitment, it is always bound by love. No? Yan ay nakabalot ng pagmamahal na nakabase yan doon sa isang bagay na merong matibay na pundasyon. Kaya nga po yan, indinikit sa ating Panginoon. Kasi kung meron mong nag-transfer ng pinakamatinding commitment towards sa isang tao, ay walang iba kundi ang ating Diyos. Abay, matindi ang commitment ng ating Diyos. Akalain nyo po na itaya niya ang kanyang anak para sa atin. Ibinigay niya ang kanyang anak para sa atin. Kaya nga, tama yung sabi ng ating mahal na pastor nung linggo ng umaga. Lahat tayo babagsak doon sa salvation natin, sa preaching of the cross. Bakit? Kasi doon po natin makikita yung power ng commitment. Okay? Doon sa pagiging committed ng Diyos sa atin. Kaya nga ngayon, bilang mga nanay at mga asawa, yun yung pinakamatindi at pinakamabigat na dapat po nating dapat nyo pong natin. Dapat nyo pong matutunan. Kasi po alam nyo po, iba kapag committed ang asawa at committed na nanay. Ako biyaya po ng Panginoon. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa Panginoon na binigyan ako ng committed na nanay. Amen. Alam mo, some of you ay nakilala nyo po si Ma'am Lerma. Ako po nagpapasalamat ako na binigyan ako ng committed na nanay na doon pa lang makikita ko po na in line at in tune siya with Pastor Hill. Kasi kaya nga po actually, hindi ko po alam kung noon ay nabanggit ito ng aking kapatid dito. Pero alam niyo po kung ano yung alam niyo Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli, kung ano yung isang bagay na kinakagalit niya sa amin. Hindi po yung nagawa naming kalokohan noon eh. Hindi siya nagagalit kasi meron kaming ginawang isang bagay na ganito, ganyan. Yeah, that's wrong. Pero hindi siya doon kumbaga yung attention niya hindi doon nakatuon. Nakatuon siya kasi magiging problema na naman kami ni tatay. Doon siya nakatuon. Kaya hindi ko naman po sinasabi na binabaliwala niya yung ginawa naming mali. Hindi ko po big deal sa kanya yon. Siyempre, magulang po siya eh. Big deal kay Ma'am Lerma yon, yung ginawa naming mali. Pero mas big deal sa kanya yung dagdag pa kayo sa isipin ni Pastor. Kumbaga, maraming inaasikaso yung Pastor. Witness ako dyan sa taganang yan. Talagang, nandoon siya yung, kaya makikita nyo po yung kanyang pagiging committed doon pa lang. Makikita mo yung kanyang pagiging committed as a wife and as a mother. Yeah. Kasi as a wife, ayaw niya nakikita niya na marami nang inaasikaso yung kanyang asawa. So, what she is thinking of is lang yung parang hanggat maaari mapagaan lang yung trabaho na wala nang dagdag isipin, ganito. So, yun po yung makikita nyo po doon, yung pagiging committed ng isang asawa. Na gusto niya lang lagi, parang napag-usapan nyo na po ito dito dati sa Baptist Lunch na gusto niyang maging blessing lagi sa asawa niya. Yun lang yung isip ni Ma'am Lerma noon eh. Yun lang yung, kaya makikita nyo po doon yung pagiging committed as a wife niya. Now, pagdating naman sa commitment niya, pagiging committed niya as a mother, yung magkaroon din kami ng isipan na huwag na kayong maging pabigat. Yung para mas maganda yung isang pamilya na lahat tayo blessing. Di mo po ba mga kapatid? Napakagandang picture. I'm not saying that Ma'am Lerma is perfect. No po? Hindi ko sinasabi na perfecto siya, di siya nagkakamali. But this is my personal testimony. And kung makikita nyo po doon, nandoon yung commitment. Nandoon yung pinakamagandang commitment ng isang nanay at ng isang asawa. O ngayon po, may asawa po ako, si Marial Tomanda Laurena. Is watching. Diba? Nagpapasalamat po ako pagdating sa commitment ay marami na siyang pwedeng maging pattern when it comes to commitment. Kaya nga, laging yan yung napag-uusapan namin lagi na as much as possible, sabi ko, pagpasok natin sa bahay, dapat wala na tayong ibang pag-uusapan kundi yung patungkol lang sa atin. Sabi ko, dapat as much as possible, may mapag-uusapan man tayong konting problema, hanggang ganun lang. Pero as much as possible, dapat wala. Dapat patungkol lang sa pamilya natin. Kasi yun po ang pinakamagandang characteristic ng isang wives at ng isang mother. Alam niyo po, sa Bible, meron pong sinasabing ganyan. Alam niyo ma'am, itong nung binigay po, katulad nung binanggit niyo kanina, maganda po yung sinabi ng ating mahal na pastor that magmamanifest kasi to soon. Alam niyo po ba yan mga mothers? When they depart from you physically.
yung mga anak nyo po, magmamanifest yung commitment nyo sa kanila. Pag nag-depart na kayo physically, pero hindi sila magdi-depart sa inyo spiritually. Maganda po yun. Magandang point po yun, mga nanay at mga asawa na nakikinig po ngayon. No? Maganda po yun. They will depart to you physically but not spiritually. Kasi alam nyo po, yung commitment, hindi po yan nababalot. Kaya nga po siya kaya siya hindi hinahalin tulad sa promise na salita eh. Kasi promise is much more kept pag nakikita mo in person yung pinangakuan mong tao. Pero kapag away na sa'yo yung tao, malaki ang tendency that the promise will be broken. Pero kapag commitment ang pinag-usapan, malayo man yan, saan ka man, hindi man kayo magkasama, but as long as you are committed to each other, makikip yung bond. Kaya ganun ka-powerful po ang salitang commitment. Kaya nga, isipin nyo po, mga nanay na nandiyan po ngayon, na nakikinig, mga wives na nakikinig po ngayon, isipin nyo, kapag kayo po ay naging committed, di ba? They will depart. Your children will depart to you physically. Hindi naman natin mahahadlangan yun. Di ba? Sooner or later, they will depart from you physically. Pero ang pinakamaganda doon, not spiritually. Katulad ni Ma'am Cynthia ngayon. Si Pao, malayo. Ilang oras? 3 oras, 4 na oras ang layo. 5 hours pala. 4 mga ganun, by plane. Di ba? May kita nyo. Pero, alam nyo po nakakatuwa sa kanila. Ako, honestly, I am blessed pag hindi, this is not because I am close to them or what. Wala tayong pinag-uusapang ganun. Pero alam nyo po, isa sa mga nakakatuwa po sa kanila, pag magpipray kayo, ma'am, ako, sasabihin ko po ito on cam and not being dahil on cam tayo, kundi noon pa man. Alam niyo po, nabibless ako pag nakikita ko kayong naka-video call na during the invitation. Yun po yung pagpapakita ng commitment, mga kapatid. Yan po yung, kasi yung pinag-uusapan natin dito is yung pagiging committed na nanay at pagiging committed na asawa. Amen. Kasi nasa Bible po yan. Alam, mamaya. Kaya ito po yung nandun pa po tayo sa sinabi ni Ma'am Marinelli. Lipat tayo dun sa sinabi ni Ma'am Cynthia. Sabi ni Ma'am Cynthia kanina, maganda yun, Ma'am, yung time is gold na sinasabi nila. Kasi yung gold ay merong pang katumbas yan. Kaya nga po, tinan nyo, in the book of Proverbs, yung stone na sinabi, the silver and the gold, ay sabi nga niyan, di ba, marami ka pang pwedeng ipalit dyan, sabi ni King Solomon. Pero tinan nyo po yung hinalintulad sa virtuous woman. Yung salitang, yung isang bagay na hinalintulad sa virtuous woman, hindi siya pwedeng itumbas doon. It's not gold, but it's a ruby. Di ba? Ang sabi po doon, kasi dito po tayo magpa-park eh. In chapter 31 of the book of Proverbs, verse number 10, who can find a virtuous woman? For her price is far above. Far na above pa. Diba? Far above rubies. Na pag tiningnan natin yung salitang rubies, it symbolizes the resilience of a thing. Di ba? Pag sinabi natin yung tibay, yun yung pinag-uusapan. Pero tinan nyo po, maaaring pag meron ka nun, ito po during those times, ruby is one of the most precious stone that you will be keep pagdating sa'yo, personality mo. Kasi iba yan. That will showcase na meron kang kakayanan. That will showcase na ito yung kalagayan mo bilang isang tao, ganito, ganyan. That is a status symbol. Pero makikita nyo po, sabi po ng Bible sa mga nanay at sa mga asawa na nakikinig po ngayon, a virtuous woman is far above more than that. Far above rubies. Hindi mo siya pwedeng ihalin tulad because being a virtuous woman, it is a kind of characteristic na meron kang pinanghahawakan. Okay? Yan po pag sinabi nating virtuous woman, yung hindi ka madaling ma-sway, hindi ka madaling madala sa ganito, hindi ka madaling madala sa gantong klaseng bagay, sa ganyang bagay. Di ba? Parang like for example now, the money and the fame, yan ang pinakamalakas ngayon na kumakain. Alam nyo, nung nakaraan, may lumabas po sa profile ko na dito sa Facebook na shortest Hollywood celebrities couple na parang shortest year. Ang bira, nagugulat po ako na 2 weeks,
1 month, 4 days. Sabi ko, my goodness, sabi ko, nagpakasal pa kayo. Nagpakasal pa kayo. Yung mga ganon. Alam niyo po kung bakit? It's because of those things, the money and the fame. Yan yung ano. Pero but if you have, kaya nga po in the book of Proverbs, dun siya talaga idinikit eh. Sa bagay na yun, sa rubies. Na you cannot compare a virtuous woman sa isang ruby. Bakit? Yeah, it symbolizes resilience. It symbolizes the prosperity and everything. Yan ang sinisimbol ng ruby. Pero being virtuous woman, hindi mo pwedeng ihalin tulad yan doon. Hindi mo pwede. Bakit? Because being virtuous, sabi ko nga po sa inyo, meron kang isang characteristics that you are holding on to something that is very important among anything. Yan ang pagiging virtuous, mga kapatid. Pero alam niyo po ba, medyo itong Proverbs 31, mga kapatid eh. Tingnan niyo po. In the book, in verse number 10, sabi ng Bible, who can find a virtuous woman, for her price is far above rubies. Yan ang sabi. But in verse number 29, ang sabi po ng Bible, in verse number 29, many daughters have done virtuously. Okay? Many daughters have done virtuously, but thou excellest them all. Medyo kung mapapansin nyo po, there is something within that 2 verses na binasa po natin na mapapaisip ka eh. Sabi ng Bible, sino ang makakakita who can find a virtuous woman, for her price is far above rubies? Kung iintindihin po natin yung unang verse po na yon, hindi mo basta-basta mapupulot ang virtuous woman. Bakit? Her price is far above rubies. Hindi mo basta-basta yan. But in verse number 29, the implication is, marami ng virtuous woman, pero isa lang ang mag-excel among them. Parang, there's nothing wrong with being virtuous. Don't get me wrong, mga kapatid, sa mga nanay po na nandiyan dyan, sa mga asawa na nandiyan. There's nothing wrong being a virtuous woman. Sabi ko nga po sa inyo, it is one of the greatest characteristic na idinikit sa isang babae. Being virtuous. Napakaganda po niyan. Kaya nga dito, inilagay siya, idinikit siya doon sa isang personality ng babae na wala nang makakatumbas. Ano po yun? Yung pagiging asawa at pagiging nanay. Yan. Diyan po siya idinikit yung salitang virtuous. Pero ang sabi ng Bible, who can find a virtuous woman, for her price is far above rubies. But in verse number 29, many daughters have done virtuously. It means, sa madalit sabi, marami nang naging virtuous woman. But thou, there is one thing na nagsabi na nag-excel ka among them. So, I think, Ma'am Cynthia and Ma'am Marinelli, it's not about anymore being yung characteristic na ng virtues dito. Yung title niya as a virtuous woman. Alam niyo po kung ano na yung isang bagay, bakit na-push na matawag siyang, among those virtuous women, siya ay nag-excel. Alam niyo po kung bakit? It's because of one thing na kanyang pinanghawakan dahil siya ay virtuous. Kasi alam nyo po, madali lang maging virtuous way. Alam nyo, ito nga, actually ito ma'am, devotion ko po ito sa mga full-time staff ng aming area. Kasi sabi ko, we're not after for competition, sabi ko. Hindi tayo after for competition, pero marami nang naging full-time staff at full-time staff. Pero pwede kang sabihin at i-recommend na nag-excel ka among those full-time staff. And there's nothing wrong with that. Bakit? Kasi alam niyo po mga mothers and mga wives, sa mga nakikinig po ngayon, being virtuous ay nagiging status symbol na ngayon. Pwede mong matawag, automatic pag nanay ka, virtuous woman ka. Automatic pag asawa ka, virtuous woman ka. But kung titingnan po natin itong talata po na ito, all about virtuous woman, makikita nyo, there is a kind of personality na nag-excel talaga siya among those virtuous woman na tinatawag. Tingnan nyo po. Kaya yun yung sabi ko sa mga full-time staff. Hindi tayo after for competition. Hindi tayo after, but you can excel. Kasi ito po yung sinasabi ng ating mahal na pastor eh. God put you in a situation na hindi ka hanggang dyan lang. Amen. So,
Pag ikaw po bilang isang nanay ay inilagay ng Diyos bilang isang nanay, biniyayaan ka ng anak, hindi ka na nanay na parang wala lang, kundi ikaw yung isang nanay na mag-e-excel ka. Yeah. Pag inilagay ka bilang asawa ng Panginoon bilang isang asawang babae, hindi ka parang asawang babae at matawag lang na sa team prep, shoutout sa team prep. Para masabi na, may asawa na ako. Tapos na ang usapan. Diba? Kasi kaya nga, 'di ba, dinibunk po dito ni Pastor Hill yung masyadong yung nagmamadali, it's because of the age. No, you've got to have preparation. Kaya nagiging big deal yung age sa pag-aasawa kasi lack of preparation eh. Kaya nga, sabi ng ating mahal na pastor, 'di ba, mababanggit, naririnig niyo po yun, dapat 24, establish ka na. It's because you should have preparation. Kaya hindi ka ilalagay ng Panginoon dun sa isang sitwasyon na, okay, may asawa ka na, tapos ka na. No. Bilang isang asawang babae at bilang isang nanay, dapat mag-i-excel ka. Pero alam niyo po ba, ako po'y naniniwala that bakit nangyari itong verse number 29 sa isang virtuous woman among those virtuous woman? Alam niyo po kung bakit? Isang bagay lang. It's because of her commitment bilang isang virtuous woman. Kaya bakit ko po nasabing commitment? Ay, grabe po ang commitment niya. Yung asawa niya is known in the gates. Her children arise up and call her blessed. Wow. Kalain niyo po yan. Yun ang itinatawag sa kanya, imbis na mami, imbis na mama, imbis na nanay. Blessed ang tawag sa kanya. Kaya naalala ko nung nag-ano po ako neto sa academy, nag-devotion ako neto. Sabi ko, ilang kaya sa inyo tumatawag sa nanay nyo na blessed? Except sa pangalan talaga, sa blessing. Sa pangalan, pag blessing na ang pangalan mo, okay na yun. Pero tayo mo tawag yung blessed. Good morning, blessed. Good morning, mama, blessed. Diba? Ang ganda kaya pakinggan. Her children arise up, are called. Alam nyo po, kung titingnan nyo po, kaya nga sabi ng Bible tingnan nyo po, after verse number 10, binaybay po. Babasahin ko lang po para maintindihan po natin kung bakit ganun yung nangyari in verse number 29. After verse number 10, sabi ng Bible, sabi ni King Solomon dito, the heart of her husband that safely trust in her, so that he shall have no need of spoil. She will do him good and not evil all the days of her life. Amen. She seeketh wool and flax and worketh willingly with her hands. Willingly, mothers. Diba? She is like a merchant ship. She bringeth her food from afar. She riseth also while it is yet night, and giveth meat to her household and a portion to her maidens. Alam niyo po, Ma'am Cynthia, Ma'am Marinel, itong verse number 15, grabe po ito. Akalain niyo po, kumuha siya ng katulong para meron siyang paglingkuran. Baliktad Lahat sa kanya, baliktad. Kumbaga kumuha, tinan niyo po, she riseth also while it is yet night, and giveth meat to her household, and a portion to her maidens. Mayaman to Pero tinan niyo po, Yaman, maidens. Maiden, mayaman Pero may kita niyo po, di ba? Alam naman po natin yan. Kapag mayroon kang maid should serve you. Pero siya baliktad Siya yung gigising ng maaga, siya yung maghahanda ng pagkain para sa pamilya niya, and a portion to her maidens. Diba? Tuloy natin, verse number 16. She considereth a field and buyeth it. With the fruit of her hand she planted a vineyard. She girdeth her loins with strength, and strengtheneth her arms. She perceiveth that her merchandise is good. Her candle goeth not out by night. She layeth her hands to the spindle, and her hands hold the distaff. She stretcheth out her hand to the poor. Tingnan niyo po alam niyo po itong verse number 20, maganda po ito Alam niyo kung bakit? Kasi minsan, yun nga po yung sinasabi ko, sometimes nakukuha na tayo ng title natin Yun yung sinasabi ng ating mahal na pastor na pag nagkaroon ka ng sense of entitlement, mahirap na. Pero pag ikaw ay committed na
na wife at committed ka na mother, it doesn't matter kung anong maging title ng pamilya nyo. You will still stretch forth your hands to those that needed you. Oh, kaya ang ganda po nito eh. She stretched out her hand to the poor. Yes, she reached forth her hands to the needy. She is not afraid of snow for her household, for all her household are clothed with scarlet. She maketh herself coverings of tapestry. Her clothing is silk and purple. Ito na po yan. Her husband is known in the gates when he seated among the elders of the land. Oh, di ba? Ganda po. She maketh fine linen and selleth it and delivereth girdles unto the merchant. Strength and honor are her clothing, and she shall rejoice in time to come. Tingnan niyo po. She openeth her mouth with wisdom, and in her tongue is the law of kindness. She looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness. Pambihira, napakaganda po nito. Ayaw niya ng mga tamad sa kanyang pamilya. Oh, kaya, mga anak, pag binungangaan kayo ng nanay ninyo, pag patamad-tamad kayo, magpasalamat kayo na ganyan ng nanay nyo. Oh, oh, may wisdom. Oh. And sabi, ito na, verse number 28, her children arise up and call her blessed. Her husband also, and he praiseth her. And then in verse number 29, this is now the reason kung bakit, those are the reason kung bakit merong verse number 29. Many daughters have done virtuously, but thou excellest them all. Alam niyo po, mga mothers na nakikinig, kung mapapansin niyo po yung mga binasa po nating talata, ako po'y naniniwala na malaki ang kinalaman ng pagiging virtuous dyan. But without commitment, pag hindi ka committed sa pagiging sa isang bagay na nasa'yo, mababaliwala mo yun eh. Di ba? Kaya okay, sabi ko nga po sa inyo eh. O sige, natawag ka ng virtuous. Ano pang hahanapin mo? Eh sabi ng Bible, you are far above rubies na. Pag tinawag kang virtuous woman, far above. Sakto yung kulay ni Ma'am Mela. Ganyan, ganito rin yung kulay ko eh. Yung ruby. Alam ko ganito ang kulay ng ruby. Pag sinabing ruby, wala na. Wala ka ng pag sinabing ruby, wala ka ng pag-uusapan dyan. Okay. Okay na. Okay na yan. Okay na yung ruby na. Meron ka ng ruby. It symbolizes resilience. It symbolizes prosperity. It symbolizes success and everything na ma-overcome. Ganyan na. O ganun kahalaga yung bato na yon. Akalain nyo po, tawagin ka pang above that. Far above ang ginamit pa ng Bible. Far above rubies. Ibig sabihin, malayong-malayo ka doon pag tinawag kang virtuous. But, it doesn't mean that you will stop on that phase ng buhay mo bilang isang asawa at bilang isang nanay. Kailangan maging committed ka sa pagiging virtuous mo. At magmamanifest yan, if you are really a committed wife and a committed mother, makikita nyo po, lalabas yung mga binasa natin kanina. Na biyaya ng Panginoon, if some of this things right here ay nakita po sa inyo bilang isang nanay at bilang isang asawa. Yan po ay pagpapahayag that you are a committed wife, you are a committed wife and a committed mother. Oh. Kaya nga sabi in verse number 29, marami nang naging virtuous woman. But thou excellest them all. Bakit? It's because of those things. Oh, it's because of kaya nga po, dahil nag-excel siya in verse number 30, favor is deceitful and beauty is vain na. Yun na ang naging kalagayan ng dalawang pinagmamalaki ng mga kababaihan ngayon. Yung pabor at ang ganda ay walang kakwenta-kwenta. Sabi na, it is vain. It is empty. Pero ang naging pangunahin na is the woman that feareth the Lord, she shall be praised. Amen. Doon mapupunta eh. Alam niyo po, these two verses right here na ating pong ginawang main text, ito po ay pagpapahayag ng isang committed na wife and a committed mother. Kaya nga maganda po yung sinabi po ng matagal ko na po itong narinig na pag kayo ay nagkaroon ng anak, ngayon ay may anak na kayo, wag mo rin kakalimutan ang pagiging asawa mo. Kasi nangyayari minsan, sabi ng ating mahal pastor noon pa,
Pag nagkaanak, nakakalimutan na yung trabaho ng pagiging asawa. Di ba? Kaya nga, hindi dapat yan. Kaya makikita nyo po kaya nag-excel talaga siya among those virtuous women Kasi nabalanse niya lahat. Hindi niya nakalimutan yung pagiging asawa niya. Hindi niya rin nakalimutan yung pagiging nanay niya. Yan ang pinakamaganda. Alam niyo po, mga nanay na nakikinig po ngayon at sa mga asawang babae na nakikinig po ngayon, be like this virtuous woman na sinabi ng verse number 29. We're not after for competition. Hindi natin sasabihin na dapat si Ma'am Marinelli mas magaling kay Ma'am Cynthia. Dapat si Ma'am Cynthia mas magaling kay Ma'am Marinelli. Ganon din dito sa ibang mga mothers, sa ibang mga asawa. Dapat mas magaling ako dyan sa asawa na yan niya. Dapat No. Hindi po tayo after dyan. Ang pinakamaganda is yung makita. Kasi doing those things, brethren, that shows wives and mothers that are listening right now, that shows you being a committed wife and a committed mother. Alam nyo, sabi nga po ng ating mahal na pastor, maganda na makita lagi sa loob ng isang pamilya yung pag tiningnan ka ng asawa mo at pag tiningnan ka ng mga anak mo, yan ang committed na nanay ko. Yan ang committed na asawa ko. Yun ang pinakamagandang mangyari, mga kapatid, pagdating sa isang nanay at pagdating sa isang asawa. No? Kaya nga sabi ko nga po, bunga po ako ng ito pong nakikita nyo sa akin ngayon. It's not because of me, it's not because of those titles na ano man ang naiisip natin. Kalimutan. Sabi nga natin mahal na pastor noong linggo, di ba? Enticing words. Wala yang kakwenta-kwenta. Enticing words. Ang virtues, mga kapatid, pwede, pag hindi natin ito nagamit sa tama, this can be an enticing words para sa atin. Yun lang matawag ka na, ay, virtuous woman yan. Ay, pambira talagang. Talaga mapapataas ka talaga. Pero makikita nyo po, mga kapatid. Di ba? Makikita nyo, being virtuous, hindi mo maia-apply and you will never put it into implication had it not been pag ikaw ay naging committed dyan. Kaya nga, para sa mga nanay, sa mga asawang babae, kailangan nyo pong maging committed. Again, commitment is something na nag-produce po yan ng in-apply nyo mula sa salita ng Diyos. Kaya mapapansin nyo, antibay ng pundasyon You have no reason para sabihin, mahina ang pundasyon ng commitment ko. Hindi po Kasi commitment, lalabas yan kapag in-apply mo, pinili mong i-apply ang salita ng Diyos. Yan ang sabi ng ating mahal na pastor. Kung maalala nyo po Wednesday, binitawan niya po yung meaning ng commitment na yan. Na maitatransfer mo into your actions. Di ba? Yan po ang salitang commitment. Kaya nga, ito po, sabi ko nga po sa inyo, ito ay magandang reminder para sa mga nanay at sa mga asawang babae. Be a committed, virtuous woman. Di ba? Sabi nga natin, yun sa usong-uso sa mga young people, yung be a better version of yourself. Hindi ka magiging better version of yourself kapag hindi ka committed. Sabi ko nga po kay Brother Ponching kagabi, isang desisyon lang naman ang kailangan. Pag na-desisyonan mo ang isang bagay, tapos ang usapan dyan. Tapos ang usapan dyan. Pag na-desisyonan mo, sabi nga ng ating mahal na pastor, di ba? There is no late or walang late sa paggawa ng tamang desisyon. Kaya alam niyo po sa mga nanay na nandiyan dyan, sa mga wives na nandiyan dyan, sa mothers and the wives that are listening right now, huwag niyo pong tingnan at huwag kayong gagawa ng commitment based na nakikita niyo physically. Okay? Madaya yan. Madaya ang lahat na nakikita natin. Kaya wag po kayong magbe-base dyan kung paano kayo magiging committed na asawa at committed na nanay. Huwag niyo pong i-base sa nakikita ng ating mga mata, kundi i-base niyo po according to what the Bible says. Katulad nito, pagiging virtuous. Sometimes, a lot of women thought na pagiging virtuous, just dress up properly. Yan nga, ang kinukuha lang nila dito, yung she is not afraid of snow for her household, for all her household are clothed with scarlet. Tapos she make it fine linen. Yan yung ano nila, mga kinukuha nila dito. She seeketh wool. Yan yung mga ganyan. Yan lang, patungkol lang sa pananamit ang pagiging virtuous woman. But it's not about that. Hindi doon nagtatapos.
Oh. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, being a virtuous woman, ako hindi man never po ako naging woman. Hindi ma sure. Maigi na yung maliwanag. Never po ako naging woman. Pero alam nyo po, makikita nyo dito. Virtuous woman is not a title. It's a kind of attitude na nagresulta ng commitment mo. Kaya ka naging virtuous woman, it's because of your commitment. So pag committed ka na asawang babae at committed ka na nanay, lalabas ang personality ng virtuous woman. Pero kung ang iniisip lang natin is virtuous woman is far above rubies, ako yon. Kalimutan mo na tong verse number 29. You will never excel. Ay, grabe ka naman, Brad. Nagja-judge ka naman. Hindi po tayo nagja-judge. Wala po tayong karapatan sa ganyan. Ano po? Pero according to the Bible, sa binasa po natin, there are so many daughters that done virtuously. But thou excellest them all. Isa lang ang nag-excel among those virtuous women. Sino yon? Yung committed na virtuous woman. So yan po ang pinakamagandang tandaan bilang isang nanay, bilang isang asawang babae, be a committed wife, be a committed mother. Ma'am, meron po kayong gusto pong idagdag? Grabe kapag binasa mo talaga itong Proverbs 31, parang mabe-burnout ka doon. Anong klaseng? Oo, itong woman na to na talagang, kung totoo yan, ang pagiging virtuous woman ay hindi title, kundi it is a commitment. Amen. Once na nagbigay ka ng commitment, ang commitment, nakakabit dito yung pagmamahal. Kaya kung gagawin mo to ng pagmamahal, ayun, mawawala yung iyong alinlangan na magagawa ko ba to, kaya ko ba tong lahat na ito. Pero talagang kapag totoo yung ibinigay mong commitment as a wife, as a mother, ay, yun nga, naalala ko yung sinabi ni Pastor last time, na sabi niya, huwag kang mapagod na pagsabihan ng iyong anak. Hindi yung asawa, ha? Yung anak. Kung yung mga anak ay may ginagawang hindi ka gusto-gusto, hindi kaya-aya para sa'yo, huwag mong tigilan. At sa asawa, ganun din sa ating asawa, may mga pagkakataon din na meron tayong gustong mangyari, meron tayong, hindi naman yung decision, kundi meron tayong bagay na, ito bang asawa ko, ba't ganito na lang? Pare-pares naman kaming nakikinig ng mensahe. Iisa yung pulpito, iisa yung Bible, iisa yung Panginoon natin na pinaniniwalaan. Pero bakit ganon? Patuloy pa rin po tayo sa mga mothers dyan na talagang kumisan. Meron nagsasabi dito ng mga mothers na kapag may sinabi tayo, yung na-honor natin yung ating asawa, there are times na meron ditong sana all. Pero ituloy-tuloy nyo lang po talaga at ang Panginoon ay hindi natutulog para pakinggan ang ating panalangin. Kabit pa rin talaga, tuloy-tuloy talaga itong mensahe natin dito commit to pray. Ituloy-tuloy lang natin yung pananalangin natin, ang ating paniniwala, at mag-grow tayo. Doon natin makikita na tayo ay lumalago. Huwag tayong makampante. Kaya nga itong sinabi dito na excellence. Bakit siya naging excellent? Dahil hindi siya nakampante doon sa isang bagay na kanyang ginagawa. Amen. At naalala ko to yung sinabi nyo, Sir Maki, itong verse 29, na yung many daughters have done virtuously, but thou excellest them all. Naalala ko dito yung kay Apostle Paul na yung sabi niya dito sa 1 Corinthians 9:24, know ye not that they which run in a race run all. Lahat tayo, di ba, sa isang contest, yung sa mga marathon, lahat yan tumatakbo. Pero isa lang yung mananalo dyan. One, receiveth the prize. Bakit? Dahil ginawa niya yung excellent thing. Ginawa niya yung best niya. Hindi naman tayo nagkakaperasan, hindi naman tayo nakikipag-contest sa atin. Ang kuha natin, yung sarili natin. Ang gawin nating reference ay yung sarili natin at huwag tayo makampante dun sa mga bagay na nagawa na natin. Kundi ano pa yung pwede nating gawin para mag-excel tayo as a wife at as a mother. Totoo yun, ma'am. May tama yun sabi ni Ma'am Cynthia. Yung kampante, kasi yan, alam mo ma'am, in any aspect, ako po, bilang isang manlalaro, no, bilang isang manlalaro ng mga sports, alam mo yan ang sakit ma'am ng mga maraming basketball player. Sa totoo lang po. Sa totoo lang.
Kaya may kita mo halos sa isang team pag samasamahin mo yung magagaling, pero natatalo pa din. Oo. Kasi kampante ka, una, may malaki kang kakampi. May malakas kang kakampi. May shoot, may pangbunggo ka, may pantalon ka, may pantakbo ka, may pangganto ka, may kumpleto yung first 5 mo, ang lakas. O yung substitute team mo pa, malakas din. Yung player off the bench mo, malakas din. Pero mapapansin nyo, natatalo pa rin sila. Minsan nga, tambak pa. Minsan wala ka pang score. Alam niyo po kung bakit anong pumapatay? Yung pagiging kampante. Totoo po yun eh. May kita niyo yan dito sa karakteristik ng pagiging committed ng isang virtuous woman na ito. Oh. Bakit? Yung iba naging kampante na natawag na silang virtuous eh. Okay na. Pero tinan niyo po siya parang from time to time, naghahanap siya ng pwedeng gawin. Naghahanap. Kaya nga namin, and eat it not the bread of idleness. Ayaw niya eh. Parang, tapos na ba ako maghugas? Hindi, maglalaba pa ako. Yung ganun ba? Tapos na, hindi, maglilinis ba ako? Parang lagi ganun. Mama Rinelli. Ako naman po, iniisip ko, this message is for those wives na grabe na yung sakripisyo nila sa mga asawa nila. Oo. Sa kaibigan kong nanonood dyan, huwag kang tumigil kasi imagine, thou excellest them all. After all these years na pinagtiisan mo, huwag kang give up sa commitment mo. Amen. Do it for God. Do it for the love of your family. Do it for your commitment. Do it, para ano na yun eh, do it for yourself. Kasi gagawin mo yung commitment na yon para sa sarili mo. Because at the end of the day, sabi nga ni Sir Maki kanina, there is no such thing as late sa paggawa ng tama. Yeah. Amen. Hindi, pwede pang magbago. Kung hindi man magbago yung asawa mo, gumawa ka pa rin ng tama, diba? Kasi at the end of the day, ikaw naman yung haharap sa Panginoon. Amen. So, kung ano man yung kasalanan ng asawa mo sa'yo, let God handle it. Kasi Amen. ginawa mo na ang lahat, 'di ba? Amen. Parang alam ko na masakit yung ito sa mga may asawang may nararanasan o pinagdadaanan sa kanilang mga asawang lalaki. Tiisin nyo lang. Ang technique dyan is that you think of the good things about your husband. Sasabihin mo, wala na talaga eh. Wala ka na talagang maisip kasi ang inisip mo na lang lahat ng sakit, di ba? For a moment, pause. And siguro, bumalik ka. Kung kailangan mong bumalik nung wala pa kayong mga anak, isipin mo yon. The good things that He has done for you, the good things that you have shared together, kung yun lang naman ang makapagbago nung isip mo at makapaghupa nung nararamdaman mong sakit sa puso at sa isip mo at the moment. So, ito po, prayer and paalala sa ating mga asawa na merong pinagdadaanan sa kanilang mga asawang lalaki. Sabi nga ni Ma'am Cynthia kanina, never give up praying. Kung sa tingin mo, Lord, parang hindi mo naman pinapakinggan yung prayer ko, alam mo, sinagot na ng Panginoon yung prayer mo, hindi mo lang siguro nakikita kasi sa sobrang puro sakit na lang yung naiisip mo sa buhay mo. Overwhelmed ng galit, overwhelmed ng sobrang... Alam ko naman eh, may karapatan ka talagang magalit, pero huwag kang mag-give up dun sa binuo ng Diyos, which is your marriage. Huwag kang kainin ng galit. Continue to forgive kasi naka-forgive ka naman ng ilang beses. Kaya pa yan. Kaya pa yan. Yan nga mo yung sinabi dito sa yung dito sa sa pinag-aralan natin, 'di ba? Tama yung sabi ni Mama Rinelli. Gawin mo lang kung ano yung trabaho mo bilang isang asawa. Kasi tingnan niyo po, 'di ba? If you are a committed wife and a committed, sabi natin wife, sabi ni Ma'am sa inaano po ni Ma'am Marinelli ngayon. Sa pagiging committed wife, yung gawin mo yung trabaho mo because sabi po dito verse number 11, the heart of her husband that safely trusts in her. Tingnan niyo po yung kasunod. So that he, talking about the husband, whatever the rant is, sabi mo po, so that he shall have no need of spoil. No, pag sinabi nating spoil, ito yung to diminish or to destroy something, madidestroy mo yung quality ng isang bagay. To harm the character. Yan po ang ibig sabihin. Yung sisirain ba? Tingnan niyo po, if you will just do your job as a committed wife,
walang rason ang asawa po ninyong lalaki para sirain ang magandang karakteristik ninyo. Amen. Yeah, maganda po. Kaya mapapansin nyo talaga, nandito pa. Sige ma'am, go ahead po. Yun lang naman po, sir. Kasi baka kasi isipin nila na, ay, iba kayo kasi yung mga asawa nyo. Yeah. Yung asawa ko, nako, ilang beses na yung nagloko. Ilang beses na akong sinaktan, physically, verbally, or whatever it is. Mahirap din eh. Alam mo yun, pwede maging listening ear tayo sa mga kaibigan natin ganyan. Amen. Pero, please, let us remember na just preserve the marriage. Kasi wala talagang iba eh. Yun talaga ang pupuntahan. Kasi, yes, alam ko mahirap. Ang dami po nila eh. Ang dami ko na napakinggan na ganyan. Puro mga asawa ng mga classmate ng asawa ko, ganyan. Iiyak sa akin, tatawag sa akin. Pero talaga pong at the end of the day, yung commitment ng ninyo sa isa't isa, yung commitment mo, kung yun na lang ang feeling mo natitira, na ako naman lang yata yung committed dito sa relationship neto, just keep it. Wag mong i-give up. Yeah. Kasi at the end of the day, the Lord will reward you. Amen. The Lord will take care of you. Sabi nga ni Pastor, sa lahat ng hirap na dinaanan mo, may masihirap pa ba sa krus? Sa dinaanan ni Kristo. Exacto. 'Di ba? So at the end of the day, parang tignan lang natin, nga, Lord, nakakahiya naman. Masakit na itong nadadaanan ko, pero parang mas masakit yung dinaanan mo na dinuraan ka, lahat ng mga taong nag-trust sa'yo, kinutsa ka, 'di ba? Parang mas masakit yon. Pinahiya ka sa napakaraming tao. Wala kang kasalanan. Wala kang kasalanan, alam mo, 'di ba? Pero ginawa mo. So parang siguro mas titignan natin, especially now that it's coming na the Lenten season, let us look at the cross more. Para yun lang yung makapagpahupa ng ating nararamdaman at makapag-keep ng ating commitment sa ating asawa at sa ating pamilya. Amen. Maganda po itong sinabi ni Sir Andy. The only good thing about being passive is having passive income in business, but never at all in our spiritual life or any other aspect of life. A committed person or wife is not passive but active, rightly doing what is supposed to be done in the light of God's Word. Yan. Maganda po ito eh. Magandang yan po ang palatandaan para magkaroon ng pagiging committed na asawa at committed na nanay. Again, babalik po tayo doon sa aking unang sinabi. Walang perpektong nanay, walang perpektong asawa. Everything in the Bible, lahat po tayo is subject na magkamali. Wala pong perpektong tao. Magkakamali at magkakamali po tayo. Bakit? Unang-una, we are human. Kaya nga sabi ko, ma'am, pag sinabi mong hindi ka nagkakamali, ang una mong siya sa atin, hindi kaligtasan mo yung pagkatao mo. kasi kung tao ka, natural kang magkakamali. Huwag naman ganon. Saan ka gawa? Ano ka ba? Hindi, made in China. Huwag baka bombahin tayo dito. Di ba? Hindi, yun ang pinakamaganda. But sabi ng Bible, for all have sinned, okay, and come short of the glory of God. Di tayo umabot sa kaluwalhatian ng Diyos, sa purpose ng Diyos para sa atin. Lahat tayo ay subject na magkamali, but it doesn't mean na, sabi nga natin iba yung magkakamali ka at iba naman yung namumuhay ka na sa mali. Okay? So, magkaiba po yun. Kaya nga dito sa ating pong tinatalakay, walang perpektong nanay, walang perpektong asawa. Pero ang pinakamaganda, diyan sa duty na ibinigay po sa inyo ng Panginoon bilang isang nanay at bilang isang asawa, ay maging committed po kayo dyan. Okay? Maging committed wife ka, maging committed mother ka. Bakit? Because that is the very purpose ng Diyos kung bakit sa iyo ibinigay ang mga trabaho na yan. So tama po yung sabi ni Ma'am Cynthia, ni Ma'am Marinelli, just do your job as a wife and do your job as a mother. Be committed to it, and many daughters have done virtuously, but by the grace of God, you will see at the end that you are excellent above all them. No? Yan po ang pinakamaganda. No? Masarap ang usapin, mga kapatid, pero kailangan natin isarado
ang ating programa ngayong pong tanghali na ito. Napakaganda, kaya ako po ay naniniwala na hindi lang po itong episode na ito, kundi ang mga susunod pang episode ay makakatulong po ito sa mga nanay. Alam nyo, ang pinakamagandang maging attitude po ng nanay na mga nakikinig po ngayon at mga wives na nakikinig ngayon, alam nyo kung anong pinakamagandang attitude is yung pag nakikinig po kayo ng gantong klaseng programa, humble yourself before God. Amen. Maaring sabihin natin, mas angat ang kalagayan nyo kay Ma'am Marinelli, kay Ma'am Cynthia. Hindi na po natin yung pinag-uusapan. Sabi nga ng ating mahal na pastor noong linggo, anuman ang iaangat mo, more than cross, ibababa yan ng cross. Amen. Pero pag ibinaba mo lahat yan, below the cross, cross naman ang mag-aangat dyan. Di ba? Kaya yan ang pinakamagandang tingnan po natin. No? Kaya sa mga nanay, anuman ang kalagayan nyo po ngayon, kayo man ay angat or hindi, it doesn't matter. But pag may mga gantong klaseng programa, ang pinaka-the best is humble yourself before God and get what you can get and learn from it. Yan po ang pinakamaganda po dyan. Again, mga kapatid, many daughters have done virtuously, but thou excellest them all. Be a committed wife and be a committed mother. Okay? At hanggang dyan po muna tayo, ma'am. Paalam na po tayo, Ma'am Cynthia. Hello, marami pong salamat sa mga nakinig at sa mga nag-share. Alam po natin na itong programang ito ay design talaga sa mga mothers. Kaya huwag Amen. kayong mananawa rin. Excel natin yung sarili Amen. natin. Nakakatuwa, puro nanay. Nga po. Puro nanay. Puro nanay, Nakakatuwa. nakakatawa Sabi ko, eh. para tayong nagkikwentuhan dito. Yeah. Totoo po. Totoo talaga to. Sabi ko, ang ganda ng naging panimula natin sa pagpapatuloy. At kaya tuloy-tuloy natin yung pagbibigay ninyo ng mga comment na ito. Nagiging pagpapala din po to sa amin. At ito po, bilang katapusan, maganda itong binitawan ni Sir Maki yun, sa Proverbs 31:10. Yung who can find a virtuous woman, for her price is far above rubies. Hindi talaga maikukumpara, far above pa. Pero ang nagustuhan ko pa rin dito yung verse 11, the heart of her husband that safely trust in her, so that he shall have no need Of spoil. of spoil. Amen. Talagang napakasarap Yes. bilang isang asawa yung may tiwala sa iyo, yung bilang asawang babae, yung may mataas na respeto at tiwala sa iyo, yung iyong asawang lalaki na kapag iniwanan ka ng bahay, alam niya na hindi niya sisirain yung apelyidong ibinigay sa iyo. Yun. Alam mo, Tolopogs, hindi ko sisirain yung gumabay. Well, maganda yun, ha? Maganda yun. Oo, hindi ko papabayaang magkaroon ng maling at impression na hindi magandang impression yung gumabay na iyong ibinigay sa akin. Kaya patuloy po tayo dun sa mga hindi pa nagbibigay ng apelyido nila sa kanilang asawa. Naku, panindigan nyo na yan. Kaya lahat gawin natin na may katotohanan, Amen. may commitment, at may pagmamahal. Yan lamang po. Man. Ako po, gusto ko yung sinabi ni Sir Maki, yung sa verse 29, na many daughters have done virtuously, but thou excellest them all. So, lahat naman tayo, kanya-kanya tayong experience. Kung mas malalim ang sakit na nararamdaman mo, then cheer up, thou excellest them all. Di ba, ma'am? Oo, kasi ang hirap nang gawin. Ilang taon kang nagtitiis, pinapatawad mo kahit na nagkasala sa'yo ng ilang beses. Remember that thou excellest them all. Ikaw na. Sa kolokwyal, di ba? How to be you po. Di ba ngayon ka pa ba mag-give up? So, sa lahat, may mga nagtanong po, paano daw yung paulit-ulit, yung mga na nakasakit sa kanila for ganun po yun. Thou excellest them all. Yun ang isipin niyo po na. Siguro mo magandang gawin natin dito sa mga questions na ito, ma-save natin, tapos pag si Pastor rin nandito, ma-address. Oh, sige po. I-screenshot po namin para masagot ni Pastor. O, di ba? Ipadala niyo po yung mga questions niyo para po mas mahimay-himay ni Pastor sa sunod natin na episode dito pa rin sa The Baptist Lunch. Maraming salamat at wag niyo po kalimutang uminom ng maraming tubig. Grabe po ang init sa labas at kung wala naman po kayong kailangan gawin, wag na po kayong lumabas.
At ang may mga tip po sa bahay nyo, kuha po kayo ng timba, lagyan nyo po ng tubig, lagyan nyo ng ice, yun po ang para, tas doon nyo ipaikot yung para lumamig po yung loob ng bahay nyo. Tip po yan. Tipid kuryente tips. Mag-ingat po kayo at magkita-kita po tayong ulit dito pa rin po sa The Baptist Lunch. Amen. Alright, so again, mga mothers, at mga wives na nakikinig po ngayon, I hope we've been a blessing sa inyo po ngayong pong tanghali po na ito. Right? Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay, north, south, east, and west corners ng ating pong simbahan and those people that are watching nationwide and worldwide. Magandang araw po sa inyong lahat and may God bless us all and let us all have a great day, no? And tapusin natin, sinimulan natin ang araw natin na naangiti, tapusin natin ang naangiti. Okay? Sa ngalan po ng ating mahal na pastor who is the executive producer and director of the Baptist Lunch Program at sampu na po ng aming mga kasamahan dito ni Ma'am Marinelli at Ma'am Cynthia, dito si Brother John, si Sir Romer at si Brother Vince at ang ating soon-to-be virtuous committed wife na si Ma'am Carmela. Yan. Panalangin niyo po, May 15 ang nalalapit na kasalan ni Mama Carmela at ni Sir Riner. At yung April 18 pala, yan. Doon muna kami malay, ha? May pa yung sayo. Ito muna, baka masisante tayo. April 18, ang Soul Winning Revival, mga kapatid. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Be there. Yeah. Alam nyo, mama, tapos na kami, promise, konti na lang. Alam nyo, makakatulong ang soul winning sa mga nanay. Kasi you will encounter different kinds of people with different kinds of problems. At masasabi mo, pambihira, yung binubunga nga ako pala sa bahay, maliit na problema lang ba? May mas mabigat pa pala. May mas mabigat pa palang problema. Kaya yung nirarant ko pala sa bahay, maliit na bagay lang pala yon. Itong nanay na ito. Kaya maganda, mga kapatid. Makakatulong yan sa pagiging committed wife and mother. Again, maraming salamat po. And on top of all this, all we can say is to God be the glory. Have a blessed afternoon to each and every one of you. God bless us all. Bye! See you next Tuesday! Puro nanay. Ito si Nanay Dennis. Pero grabe yung mga problema na nababasa ko. You were despised, you were rejected, Lord, those who passed by, even averted their gaze from your sight. Such was the suffering you bore for us. Led like a lamb to the slaughter, you spoke not a word, but chose to be silent, though you did no wrong. Nor was deceitfulness found in you. Yet by your wounds our salvation has come. Yet by your suffering our freedom is won. For God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. You were despised, you were rejected, Lord, those who passed by, even averted their gaze from your sight. Such was the suffering you bore for us.
like a lamb to the slaughter. You spoke not a word, but chose to be silent, though you did no wrong, nor was deceitfulness found in you. Yet by your wounds our salvation has come, yet by your suffering our freedom is won. For God has highly exalted your name, He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. God has highly exalted your name, He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. You were despised, you were rejected, Lord, those who passed by even averted their gaze from your sight. Such was the suffering you bore.